Magandang umaga mga kabayan, mga igan. Katatapos ko lang magdilig na medyo namamahinga ako rito sa aking kubo. Mga kaibigan, mga kabayan, nagpapasalamat ako sa inyo kahit papano pinapanood nyo ang aking mga video. Ito ang aking kubo, maliit lang ito. Ang sukat na laki nito ay 8x10. Itong taas ay 6x6. Ay yung kusina mga 4x4 yata, 4x6 yata yun. Ito nasa itaas ako ng punong akasya. Ayan ang aking kubo. Sa taong mahirap, hindi na namimili ng tirahan. Ayan ang bubong ko, may sako, kugon. Ngayon tag-araw, malamig dito. Ito ang aking higaan, duyan. Nakikita niyo ba? Ayan, ayan ang punong akasya. Nasa loob ng aking kubo. Ayan ang mga bubong niya. Ayan. Ayan ang ating pintuan, hagdanan. Ayan ang aking hagdan. Ito ang aking bintana, ang laki. Kaya napakalamig dito. Kaya lang malamok sa gabi. Yung harapan na yan, yan ang aking halamanan, mga kabayan. Hindi ka maniniwala siguro kung sasabihin ko sa iyo na yung aking halamanan na yan ay napakasukal niyan dating basurahan. Ako'y walang sariling lupa. Yung may-ari yan hindi lumilitaw. Naisipan kong linisin yung mga basura dyan. Binaong ko sa isang balon. Napakarami mga plastic. Sinunog ko yung iba. Ayan ngayon, may mga punong saging na, may papaya, namumunga na, sari-sari, kahit ano na lang mga tinanim ko dyan. Kamuting kahoy, kamuting baging, gabi. Minsan pechay, kumikita ako. Ngayon yung binhi kong nahingi noon, may 3 linggo na peste, tinira ng mga hayop. Ala kasi akong pambili ng pesticide, kaya tinanim ko na lang puro hindi alagain. Sitaw, talong, kamatis. May nag-donate sa akin na 70 puno. Mahal pala ng binhi nun. 4 daw ang isa. 40 punong talong, 30 punong kamatis. Kalabasa, nakahingi ako ng buto. Ayun, gumagapang na. Nga December yan, may bunga na yan. Yan ang buhay ko dito sa bukid. Kinikwento ko lang sa inyo kung gaano kahirap. Kaya laking pasasalamat ko sa inyo kung ako'y inyong susuportahan, para naman ako, yung pangarap kong makasweldo sa Facebook ay matupad na. Malaking tulong sa akin yun, mga kabayan. Ang aking hinihiling sana, magkaroon ako ng sponsor na susuportahan ako sa mga
pagtatanim ko. Yun lang ang hinahanap ko. Magkaroon man lang ako ng mga binhi. Diyan lang ako nabubuhay. Wala na akong ibang trabaho. Hindi na ako pwede mamasukan. Kung meron sanang magbibigay ng tulong ng pangnegosyo. Kasi ako yung nagkasakit dati. Dati ako nagtatrabaho sa kumpanya. Nung ako yung nagkasakit, wala nang tumanggap sa akin. Nag-resign na ako. Operator ako dati sa lumber. Ako taga-tistis ng mga tabla. Halos lahat, all around. Nung nagkasakit na ako, tinapon na lang ako. Ngayon hindi na ako pwedeng mapagod ng gusto, kaya hindi na ako pwedeng mamasukan. May spot daw ang aking baga, kaya sa pagtatanim ng gulay, libre mamahinga. Hindi ako napapagod ng gusto. Ang problema nga lang, kulang ako sa suporta. Wala akong mga pambili ng gamit para hindi na mapeste ang aking mga petsay. Sana kikita ako kahit papano. Pero tuloy pa rin ang buhay kahit ganito kahirap. Maraming salamat sa inyo kung sinusubaybayan nyo ang aking kwento at pinapanood nyo kahit papano ang aking video. Papasalamat ako sa inyo, mga kabayan. Hindi naman ako nagbablog para lang may maawa. Totoong buhay ko to, mga kabayan. Kaya payo ko sa mga kabataan, mag-aral kayo mabuti para hindi nyo madanasan ang katulad na nangyari sa akin. Iba na may pinag-aralan, mga kabayan. Kaya mga anak-anak nyo, mga kabayan, bantayan nyo mabuti, pag-aralin nyo mabuti at nang hindi maghirap sa bandang huli. Ang ibig kong sabihin, hindi naman gaya ng naghihirap na nangangalakal na lang sa basura. Katamtaman lang naman. Kahit ganito, nakakaraos din naman. Kaya kung mayroong gustong magpaabot ng tulong, kahit mga binhi na lang at pataba, labis-labis ako nagpapasalamat sa inyo, mga kabayan. Magandang umaga sa inyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye.